Kumusta mga kababayan kong minamahal? Naitanong niyo na ba sa sarili niyo ang pag-inom kaya ng tubig sa umaga na kinagisnan na natin na parang natural na bahagi ng ating pagising ay may itinatago palang panganib para sa ating mga nasa 60 anyos pataas? Madalas nating iniisip na ang tubig ay laging mabuti at puro benepisyo lamang, lalo na sa umaga para linisin ang ating sistema. Pero para sa ating mga nakatatanda, ang isang simpleng gawin na ito ay maaaring maging sanhi ng mga hindi inaasahang problema kung balewalain natin ang ilang mahahalagang bagay. Marami sa atin ang nagtataka kung bakit minsan ay pakiramdam natin ay nanlalata, nanghihina o di kaya ay parang hindi komportable ang tiyan pagkatapos uminom ng tubig sa umaga, kahit na sa tingin natin ay tama ang ginagawa natin. Mayroong isang lihim na hindi madalas pag-usapan at ito ang 5 karaniwang pagkakamali na madalas nating hindi napapansin na siyang nagpapabago sa pagiging benepisyo ng tubig tungo sa potensyal na panganib para sa ating katawan sa umaga. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 simple ngunit madalas na baliwalang pagkakamali na ito. Sisilipin natin kung paano ang mga nakasanayan na nating gawi ay maaaring hindi na angkop sa ating edad. At higit sa lahat, matututunan natin kung paano maiwasan ang mga panganib na ito. Manatili hanggang dulo dahil may ibabahagi akong isang bagay na tiyak na ikagugulat ninyo at magbibigay linaw sa inyong mga nakasanayan. Kaya simulan na natin ang ating paglalakbay sa kaalaman. Ang una sa 5 pagkakamali na madalas nating balewalain pagdating sa pag-inom ng tubig sa umaga. Lalo na kung tayo ay nasa edad 60 pataas, ay ang pag-inom ng sobrang lamig na tubig. Alam kong marami sa atin, lalo na sa Pilipinas na mainit ang klima, ang mahilig sa malamig na tubig o di kaya ay may yelo pa nga upang agad na maibsan ang uhaw at maramdaman ang ginhawa. Ngunit para sa ating mga nakatatanda, ang biglaang pagpasok ng sobrang lamig na tubig sa ating sistema pagkagising ay parang isang shock sa katawan. Isipin ninyo, bagong gising pa lang ang ating mga internal na organo at ang biglaang lamig ay maaring maging sanhi ng paglit ng mga daluyan ng dugo, isang proseso na tinatawag na vasoconstriction. Maari nitong maapektuhan ang sirkulasyon ng dugo, na mahalaga para sa maayos na paggana ng lahat ng bahagi ng ating katawan. Bukod pa rito, ang sobrang lamig ay maaring magpabagal sa proseso ng pagtunaw o digestion. Ang ating tiyan ay nangangailangan ng tamang temperatura para epektibong matunaw ang ating kinakain o ininom. Kapag lumagok tayo ng ilong tubig, kailangan pang magtrabaho ng husto ng ating katawan upang painitin ito sa temperatura ng ating loob. Bago pa man ito masimulang iproseso, ito ay maaari magdulot ng paglaki ng tiyan, hindi pagkatunaw o di kaya'y pananakit ng tiyan na madalas nating ipinagtakamaling simpleng gas o indigestion lamang. Parang pagluluto ng pagkain, hindi mo rin naman ilalagay sa sobrang lamig na kawali ang mainit na gulay. Hindi ba? Mayroon tayong internal na apoy at ang sobrang lamig na tubig ay parang nagbuhos ka ng tubig sa nagniningas na apoy na nagpapahina rito. Mas mainam para sa ating katawan ang uminom ng tubig na nasa temperatura ng silid o kung maari bahagyang maligamgam. Ito ay mas madaling tanggapin ng ating sistema, mas mabilis na naabsorb ng ating mga cells at nakakatulong pa sa pagtunaw at paggalaw ng ating bituka. Subukan ninyong magsimula sa isang maliit na baso ng maligamgam na tubig pagkagising. Pakiramdam ninyo ay parang yakap na mainit sa loob ng inyong katawan. Hindi lang ito nakakaginhawa, kundi nakakatulong din sa pagpukaw ng ating digestive system sa isang banayad na paraan. Malaking tulong ito sa pagtanggal ng dumi at toxin sa katawan. Dumako naman tayo sa ikalawang pagkakamali, ang mabilis na paglagok ng maraming tubig ng sabay-sabay pagkagising.
Ito ang pangalawang gawi na marami sa atin ay madalas gawin, lalo na kung uhaw na uhaw paggising. Ang ideya na lagukin lahat para mabilis na mag-hydrated ay maaaring hindi akma para sa ating mga nasa 60 anyos pataas. Kapag biglaan tayong uminom ng sobrang daming tubig, lalo na sa isang iglap, nabibigla ang ating mga bato o kidneys. Ang mga bato ang responsable sa pagbalanse ng level ng tubig at electrolytes sa ating katawan. Kapag biglaang dumagsa ang maraming tubig, maaring mahirapan ang mga bato na iproseso ito ng mabilis na nagiging sanhi ng pagdami ng ihi at paglabas ng mahahalagang electrolytes tulad ng sodium at potassium. Sa matinding kaso, ang labis na pagdilute ng sodium sa katawan ay maaaring magdulot ng isang kondisyon na tinatawag na hyponatremia na bagamat bihira ay mas malaki ang posibilidad sa mga nakatatanda lalo na kung mayroon silang pre-existing na kondisyon o umiinom ng ilang partikular na gamot. Bukod pa rito, ang mabilis na paglagok ng maraming tubig ay maaaring magdulot ng matinding paglaki ng tiyan o bloating at pakiramdam ng discomfort lalo na kung mahina na ang ating digestive system. Ang labis na likido ay maaari rin magbigay ng bigat sa puso lalo na sa mga may pre-existing na problema sa puso dahil kailangan nitong magbomba ng mas maraming dugo upang may kalat ang likido sa buong katawan. Hindi natin gustong biglain ang ating puso sa ganitong paraan sa simula pa lang ng araw. Sa halip na mabilis na lagukin ang isang malaking baso ng tubig, mas mainam na dahan-dahanin ang pag-inom, parang saging na hinog, dahan-dahanin. Maari kang uminom ng isang maliit na baso, mga kalahati o isang kapat lamang, at pagkatapos ay unti-untiin ang pag-inom ng iba pang bahagi sa loob ng ilang minuto o oras. Ito ay nagbibigay ng sapat na oras sa ating mga bato upang iproseso ang likido at nagbibigay daan sa mas mahusay na absorption ng tubig sa ating mga cells. Sa ganitong paraan, mas mabisang ma-hydrate ang ating katawan nang hindi binibigla ang ating sistema. Tandaan, hindi ito karera, kundi isang maingat at mapagmalasakit na pagtrato sa ating katawan. Ngayon na naunawaan na natin ang kahalagahan ng tamang temperatura at bilis ng pag-inom, dumako naman tayo sa ikatong pagkakamali na madalas nating hindi napapansin. Ang pagsasawalang bahala sa pinagbola na kalidad ng tubig na iniinom, lalo na sa umaga. Sa ating pagtanda, mas nagiging sensitibo ang ating katawan sa mga external factors at ang tubig na ininom natin ay hindi exempted dito. Madalas nating iniisip na ang tubig ay tubig. Basta ba malinaw at hindi maamoy ay pwede na. Pero sa katotohanan, ang kalidad ng ating inuming tubig ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa ating kalusugan, lalo na sa mga nasa 60 anyos pataas. Maraming pinagkukunan ng tubig, lalo na ang galing sa gripo, ay maaring naglalaman ng chlorine, fluoride at iba pang chemical na ginagamit sa paglilinis nito. Bagamat ang mga ito ay nasa safe levels para sa pangkalahatang populasyon, ang matagal na pagkonsumo o ang pagdami ng mga sangkap na ito sa sistema ng mga nakatatanda ay maaari magdulot ng hindi magandang epekto, lalo na sa ating digestive system at immune system. Bukod pa riyan, ang mga lumang tubo sa bahay o ang mga hindi regular na nalilinis sa tangke ng tubig ay maaring pinagmula ng bakterya, virus o kahit heavy metals tulad ng lead na nakakapinsala sa ating utak at bato. Para sa ating mga nakatatanda na mas mahinaan ang immune system at mas mabagal ang detoxification process, ang pag-inom ng maruming tubig ay maaring magdulot ng madalas na pagtatae, pagsusuka o mas malubhang impeksyon. Kung nagluluto ka na masarap na pagkain, kailangan mo ang malinis na sangkap, hindi ba? Ganon din ang tubig na iniinom mo. Para matikang kaligtasan at kalusugan, mas mainam na uminom ng filtered water. Maaari kayong maglagay ng water filter sa gripo o gumamit ng water pitcher na may filter. Kung bumibili kayo ng bottled water, tiyakin na galing ito sa mapagkakatiwalatang brand at may selyo ng kalidad. Para sa mga nagpapuno ng tubig sa mga water refilling station, siguraduhin na malinis ang kanilang pasilidad at regular silang sumasailalim sa pagsusuri ng kalidad ng tubig.
Kung walang ibang pagpipilian, ang pagpapakulo ng tubig sa loob ng hindi bababa sa 1 minuto ay makakatulong din upang mapatay ang karamihan ng bakterya at virus. Ang paglaan ng kaunting oras at gastos para sa malinis na tubig ay isang pamumuhunan para sa inyong pangmatagalang kalusugan. At dito tayo dadako sa ika-4 na pagkakamali, ang hindi pagkonsulta sa doktor o pagbaliwala sa kalagayan ng kalusugan at mga gamot na iniinom. Ito ay isang critical na punto na madalas nating ipagwalang bahala, lalo na pagdating sa simpleng pag-iinom ng tubig. Para sa mga nasa 60 anyos pataas, ang ating katawan ay hindi na kasing tatag gaya ng dati. Marami sa atin ay mayroon ng pre-existing medical conditions tulad ng sakit sa puso, diabetes, sakit sa bato o hypertension. Bukod pa rito, marami rin sa atin ang regular na umiinom ng iba't ibang gamot para sa iba't ibang kondisyon. Ang bawat kondisyon at gamot na iniinom ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa kung paano pinoproseso ng ating katawan ang tubig at electrolytes. Halimbawa, ang mga may congestive heart failure ay maaring may fluid restriction na nangangahulugang ang pag-inom ng labis na tubig ay maaring magdulot ng pamamaga ng binti, pagdami ng fluid sa baga at pagbigat ng trabaho ng puso. Sa kabilang banda, ang mga umiinom ng diuretics na gamot para sa high blood pressure o edema ay maaring mas madaling ma-dehydrate at mas kailangan ng regular na pag-inom ng tubig, ngunit dapat pa ring may gabay ng doktor upang maiwasan ang electrolyte imbalance. Ang mga may sakit sa bato naman ay maaring kailanganing limitahan ang kanilang fluid intake o di kaya ay magkaroon ng particular na uri ng tubig na iniinom upang hindi masyadong mapagod ang kanilang mga bato. Ang pag-inom ng tubig, kahit gaano pa ito kasimple, ay hindi isang one-size-fits-all na payo para sa lahat, lalo na sa ating edad. Kung paanon ang payo ng doktor ay gintong gabay sa ating mga sakit, ganon din ito sa pag-inom ng tubig, lalo na sa umaga. Mahalaga na kausapin ninyo ang inyong doktor tungkol sa inyong ideal na fluid intake. Tanungin ninyo kung mayroon ba kayong dapat baguhin sa dami, uri o oras ng pag-inom ng tubig, lalo na sa umaga. Base sa inyong kondisyon sa kalusugan at sa mga gamot na kasalukuyan niyong iniinom. Kung minsan ay nakakaramdam kayo ng kakaibang pakiramdam pagkatapos uminom ng tubig, huwag itong balewalain. Maaring ito ay senyales na may kailangan kayong ayusin sa inyong gawi at ang inyong doktor ang pinakamainam na makakatulong sa inyo. Tandaan, ang personalisadong payo ay susi sa kalusugan, lalo na sa ating edad, kung saan ang bawat detalye ay mahalaga. Sa huling pagkakamali na madalas nating ipagwalang bahala, ang 5, ang pag-inom ng tubig nang wala sa tamang paghahanda o pagpapakiramdam sa katawan paggising. Marami sa atin ang sanay na paggising pa lang ay diretso na sa kusina at agad hahanap ng tubig. Ito ay madalas nating ginagawa nang hindi iniisip kung handa na ba ang ating katawan o kung ano ang tunay na pangailangan nito sa oras na yon. Ang ating katawan ay dumadaan sa iba't ibang proseso habang tayo ay natutulog. Nagpapahinga ang ating digestive system, nagpapababa ng metabolic rate at gumagawa ng maraming trabaho ang ating utak. Pagkagising, ang ating katawan ay parang isang makina na bagong start pa lang. Hindi mo agad ito aararuhin ng todo. Hindi ba? Kailangan muna itong mag-init. Ang biglaang pagpasok ng maraming likido sa isang sistema na bagong gising pa lang ay maaaring maging sanhi ng pagkabigla ng ating digestive system na maaaring magdulot ng bloating, discomfort o di kaya pananakit ng tiyan. Mayroon ding pagkakataon na paggising ay hindi naman pala tayo uhaw o di kay sobrang ating pag-inom bago matulog kaya't hindi pa handa ang ating mga bato sa panibagong pagdagsa ng likido. Ang pagpilit sa sarili na uminom ng tubig kahit hindi naman uhaw ay maaaring magresulta sa labis na pagdami ng ihi at paglabas ng mahalagang minerals na kailangan ng ating katawan. Bukod pa rito, ang kalidad ng ating pagtulog at ang kinain at inom natin bago matulog ay may malaking epekto sa estado ng ating hydration paggising. Kung uminom ka ng alak o kape bago matulog, mas madali kang ma-dehydrate kaya't mas kailangan mo ng tubig sa umaga. Ngunit kung sapat ang tulog mo at hindi ka uminom ng anumang diuretic,
Mari hindi mo kailangan ng malaking baso ng tubig kagad. Kailangan nating alagaan ang ating katawan parang isang maselang halaman na kailangan ng tamang dilig. Hindi mo rin naman didiligan ng sobrang dami sa isang iglap, hindi ba? Ang pinakamainam na gawin ay bigyan ng iyong sarili ng ilang minuto pagkagising. Magunat-unat muna, magdasal, o maglakad-lakad lang saglit sa loob ng bahay. Pagkatapos, subukan munang uminom ng isang maliit na sip-sip o kalahating baso ng tubig. Dahan-dahan. Pakiramdaman ng iyong katawan. Uhaw ka ba talaga? Kung oo, maaari kang magpatuloy. Ngunit kung hindi, huwag pilitin ang sarili. Ang pakikinig sa sinyales ng iyong katawan ay isa sa mga pinakamahalagang aral na dapat nating matutunan habang tayo ay tumatanda. Ang pagkilala sa kung ano ang kailangan ng ating katawan at kung kailan ito kailangan ay isang gawi na nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa sarili. Sana ay naliwanagan kayo sa 5 mahahalagang punto na ating tinalakay tungkol sa pag-inom ng tubig sa umaga, lalo na para sa ating mga nasa edad ng 60 pataas. Pinag-usapan natin ang panganib ng sobrang lamig na tubig at kung paano ito nakakaapekto sa ating digestion at sirkulasyon. Nalaman din natin na hindi pala maganda ang biglaang paglagok ng maraming tubig dahil sa posibleng pagkabigla ng ating mga bato at pagkawala ng mahahalagang electrolytes. Binigyang din natin ang kahalagaan ng pag-alam sa kalidad at pinagmulan ng tubig na iniinom dahil ang mga contaminants ay maaring masama sa ating kalusugan. Mahalaga rin ang pagkonsulta sa doktor, lalo na kung mayroon tayong mga kondisyong medikal o umiinom ng gamot upang matiyak na tama ang ating water intake. At ang uli, ang pagpapakiramdam sa ating katawan at pagbibigay ng tamang oras para ito ay maghanda bago uminom ng tubig ay susi sa isang malusog na pagsisimula ng araw. Tandaan mga kaibigan, hindi kailangan ng malalaking pagbabago para makita ang malaking ginawa sa ating kalusugan at pakiramdam. Minsan, ang malilit na pag-aayos sa ating mga nakasanayan ay siyang nadudulot ng pinakamalaking benepisyo. Ang bawat hakbang na ating ginagawa upang mas mapangalagaan ang ating sarili ay isang tagumpay at bawat araw ay isang pagkakataon upang mamuhay ng mas malusog at mas masaya. Huwag nating kalimutan na ang ating edad ay hindi hadlang upang patuloy na matuto at magpabuti. Ito ay panahon ng karunungan at pagpapahalaga sa sarili. Ang ating kalusugan ay ang ating pinakamahalagang yaman at ang pag-aaral kung paano alagaan ito kahit sa simpleng pag-inom ng tubig ay nagpapakita ng pagmamahal sa buhay. Ang mga payo na ito ay hindi para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng kaalaman upang mas maging responsable sa inyong kalusugan. Mahalaga na alagaan natin ang ating sarili, lalo na sa yugtong ito ng ating buhay. Bawat araw ay biyaya at bawat simpleng akbang tungo sa mas mabuting kalusugan ay isang panalo. Nais kong marinig ang inyong mga kuro-kuro. Mayroon ba kayong sariling karanasan o tips na nais ibahagi tungkol sa pag-inom ng tubig lalo na sa umaga? I-comment nyo lang sa bibaba at tayo'y magkausap. Marami tayong matututunan sa karanasan ng isa't isa. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel na ito para sa marami pang kapaki-pakinabang na impormasyon at tips na magpapabuti sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Makakatulong din ito upang mas marami pang tao ang makaalam ng mahahalagang impormasyon na ito. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Sana ay maging inspirasyon ito para sa inyong lahat upang mas alagaan ang sarili at mamuhay ng may sigla at ligaya. Tandaan, sama-sama nating yakapin ang buhay na puno ng sigla at ligaya sa bawat edad. Mabuhay kayo at patuloy tayong lumusog